Bigyan ba natin, mahal na Panginoon, isa pa malakas na palakpak. So ito po ay ika-4 na linggo ng panahon ng Adbiento. Ang Kalibuso family para sa ating lahat, nagsindi po sila ika-4 na kandila. Bigyan natin sila ulit isa pang palakpak. Si Ate Sony. Very good po. So mga kapatid, tingnan nyo, ika-4 na kandila nga, ika-4 na linggo nga, so ilang araw pa lang bago tayo mag-celebrate ng Pasko. 2 gabi pa. Mga kapatid, sabihin ng Panginoon, tanong po niya sa atin kung handa po tayo para sa kanyang pagdating, para sa Pasko. Mga kapatid, upang magtulungan sa atin, itong panahon ng itong simbang gabi or Misa de Gallo, hindi lang po sa buong panahon ng Adbiento. At para sa itong Pasko at para sa itong susunod na bagong taon. Ang ating diocese, mga kapatid, mayroon sila nag-prepare para sa ating lahat, isang tema po, Paano tayo maghahanda, Itong darating na taon, alam natin, Jubilee year para sa atin. Every 25 years, ang ating simbahan, katulad ng mga Israelita, ayon sa libro ng mga numero, nandiyan nilagay every 25 na taon, may celebrate tayong Jubilee year. So itong 2025, Jubilee year, year of hope. Ibig sabihin na taon ng pag-asa. Sa buhay natin, may pag-asa. Pero itong pag-asa na ito, hindi naman hulog sa langit. Tayo magdala ng pag-asa sa buhay ng ating mga kapwa. That is why, mga kapatid, mayroon po tayong tema. Ang tema, paki-post niyo. Wala. I will read it muna. Ang tema po ay, mga kapatid, mga maglalakbay ng pag-asa, tinawag maging mga masugid na tanda ng pag-asa. Tulog yata sila, Anyway, so mga kapatid, tayo, sabihin ng Panginoon, dapat tayo maging masugid na tanda ng pag-asa. Narinig po natin dito sa Ebanghelyo, Dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, tungkol sa, very familiar para sa atin, ang tungkol sa nagdalaw si Maria kay Elizabeth. Sabihin natin sa English, visitation of Mary to Saint Elizabeth. You can put it off. Thank you. Kanina sana dapat. Anyhow, mga kapatid, masugid na si Maria, maging masugid na tanda ng pag-asa sa buhay ni Elizabeth. So ano dapat tayo? Ang dalawang bagay. Ang ating action and the effect of that action. Unang action ay, mga kapatid, action ay ang presence leads to hope. Ating presensya, it leads to hope. Katulad ni Maria. Tingnan niyo, sinabi ni San Lucas sa atin, Kapitulo 1, versikulo 39, sinabi ni San Lucas sa atin, nagmamadaling pumunta si Maria doon sa isang lugar na bayan ng kaburulan ng Judea. Bakit siya pumunta doon? Upang nagdalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Dahil sinabi ni Anghel Gabriel, sa kanyang katandaan, nagdadalang tao si Elizabeth, ika-6 na buwan na sinabi. Tingnan niyo, mga kapatid, kapag narinig si Maria, marami siya mga excuses, pwede naman Di ba? Nagbundis na siya, dalaga siya, hindi masyado may edad, dapat nandiyan lang siya sa kanilang bahay sa Nazareth, Pero pumunta na siya all the way sa kaburulan ng Judea. Sabihin nila almost 80 kilometers ang
malayo from Nazareth to the north Galilee hanggang doon sa baba, sa south to sa Judea. Tingnan niyo mga kapatid, kapag dumating na si Maria, tingnan niyo, dinala ni Maria si Jesus sa kanya sinapupunan. Tapos ano nangyari? May pag-asa sa buhay ni Elizabeth. Sigurado, matanda na, buntis nga, medyo mahiyayin na lumabas. Kapag dumating na si Maria, dinala ni Maria ang pag-asa sa buhay ni Elizabeth. Hindi lang po sa buhay ni Elizabeth, pati ito matandang pipi, si Zacarias pa siguro. Ito rin sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Minsan tayo, mga kapatid, maging absent tayo sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Minsan tayo, ayaw natin uuwi sa bahay. Ayaw natin mag-chika-chika sa ating mga magulang. Minsan ganoon tayo. Pero ngayon, sabihin ng Panginoon, be present. Ang ating presensya sa buhay ng, lalo na ang mga mahal sa buhay natin. Upang tayo, mga kapatid, ay magiging masugit na tanda ng pag-asa. Amen? Amen? Pangalawa po ay, mga kapatid, ang epekto ng itong pag-asa. Tingnan niyo, presensya, pag-asa. Then, itong pag-asa, mga kapatid, hope, it leads to joy. Kapag nandiyan na tayo, masaya sila, tuwag-tuwa sila, dahil nagdalaw tayo, masaya na sila, talagang sobrang galak, Katulad na nangyari sa buhay ni Elizabeth, Ano sinabi ni Elizabeth, mga kapatid? Kay si Maria, sinabi niya, sapagkat pakarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan, sinabi. So mga kapatid, dahil dinala ni Maria si Jesus, tuwang-tuwa tuloy lahat, pati mga sanggol, ng sanggol, nandyan sa tiyan ni, sinapupunan ni Elizabeth, ganon din si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Tingnan niyo mga kapatid, hindi lang pag-asa, pati joy pa. Ito sabihin ng Panginoon Yesus. Paano tayo maging masugit na tanda ng pag-asa sa buhay ng ating mga kapwa, lalo na sa buhay ng ating mga mahal sa buhay natin, Ating presensya, itong presensya na pag-asa, dahil pag-asa, mga kapatid, maging joy. Presence leads to hope, and hope brings joy. Amen? Every time na ngayon, kapag pupunta ako sa Cubao, sa Quezon City, ganon, dahil sa sobrang traffic, bihira akong dalhin ng sasakyan. Instead, nag-hire ako motorcycle na angkas, joyride, move it. Itong tatlo. Last week, pumunta ako sa Cubao, then move it ang angkas ko, angkas ride ko. Kapag dumating na sa destination ko, siyempre nagbayad pa, Habang kinuha ko ang pera, tingnan ko itong ID ng driver. Ang ilagay ang pangalan niya ay Dr. Alejandro Feliciano, PhD. Dr. Alejandro Feliciano, PhD. Sinabi ko sa sarili ko, siguro professor siya sa isang kolehiyo, Alam natin ng mga teachers, medyo mababa ang sweldo nila. Gusto niya siguro kunding extra income, Sinabi ko sa kanya, anong universidad ang turo ninyo?
Tanong niya sa, bakit? Siyempre, nandiyan ang pangalan mo, Dr. Alejandro Feliciano, PhD. Sinabi niya, wala yan. Tanong ko, bakit? Itong DR, it stands for driver. DR, it stands for driver. Tanong ko sa kanya, ano yung PhD? Sinabi niya, privately hired driver. PhD, privately hired driver. Ang galing. Po. Talagang tawa-tawa kami dalawa at appear pa. Tingnan niyo mga kapatid, isang chance encounter. Isang chance encounter. It brought joy. Sobrang tuwa kami, mga kapatid. Ganun din sabihin ng Panginoon sa ating lahat. Tayo'y magiging masugid na tanda ng pag-asa at galak sa buhay ng ating mga kapwa. Amen?